Mayo na po bukas, buwan kung kailan inaasahang makakaranas ng mahigit 45 degrees Celsius. Nako, 45 degrees Celsius. Pwede kayo magluto ng itlog sa sa karsada. As in, ilagay, alam nyo, ito i-try nyo lang. Doon sa kalsada ngayon, tanghalin tapat. Huwag na kayong gumamit ng kawali. Mismo doon sa karsada na yon, magluto kayo ng itlog. Kasi may mga nakikita tayong video gumagamit pa ng kawali eh. Di ba? Huwag na kayong gumamit ng kawali. Doon na mismo sa kalsada, magbiyak kayo ng itlog tapos kainin nyo. Di ba? Gusto nyo naman ng content eh. Maraming ganyan yung gumagawa ng content, di ba? Gusto nyo ng content, di ba? O meron pa silang mga mga kaldero diyan tapos magpiprito-prito pa. Wag na. Mismo sa kalsada nyo na lutuin. O, maglagay kayo ng oil, tapos gano'n nyo ng itlog. Tapos kainin nyo. Content, di ba? Heat index ang buong bansa, ayon po yan sa Pag-asa. Ang tumitinding init, ikinababahala at itinuturing ng emergency situation ng ilang eksperto. At nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa init ng panahon, apektado pati ang produksyon ng asin sa Pasukin, Ilocos Norte. 1 o 2 araw na lang daw nakakapasok ang mga tagaluto dahil hindi na kinakaya ang matinding init. Mainit masyado, hindi na kaya yung init sa loob. Ang 75 anyos na si Mang Carlos naman kahit mainit, matyagang itinutulak pa rin ang kanyang kariton para maglako sa Manila. Napapagod o ma'am. Minsan hinihingal. Matakot sa ulo. Tiyagaan lang po, tinis lang yung init eh. Sa datos ng Pag-asa ngayong araw, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Kabilang yan sa mahigit 30 lugar sa bansa na nakapagtala ng danger level na init. Ang kalbaryong ito nakikita ng Pag-asa na madaragdagan pa sa mga susunod na linggo. Ina-expect po natin na yung magnitude and or yung dami ng mga stations na nasa danger. John Manalo, dapat ko ako sa'yo, tinanggal mo na yung t-shirt mo, nakasando ka na lang. Para talagang sobrang init na po talaga ngayon eh. Category ay madadagdagan pa and yung temperature or heat index values na meron doon ay maaari din po madagdagan. Sa extreme forecast temperature ng Pag-asa para sa buwan ng Mayo, maliban sa Mountainous Luzon, halos buong bansa, inaasahang higit 31 degrees ang aktwal na temperatura. Ibig sabihin, ang heat index maaring umabot ng... Randel Bunagan, malamig ba dyan ngayon? Hindi nga, malamig dyan. Dyan na lang ako pupunta. Pwede bang ihanda? Alam mo, ganda nung garden ni Boss Randel. Gusto ko talagang tumira doon. Bibili ako ng yung... May nabibili niyan eh, yung parang container van na gagawing bahay. Hindi, Boss Randel, seryoso ako. Tanong mo sa asawa mo kung pwede ako doon na lang tumira sa likod ng bahay nyo. Ang mahal kasi ng hotel dyan eh. Pagawan ko na lang yun, ng container van. Tapos may, merong, sa Amazon meron talaga. Amazon lang. Pero pwede, yun? Paano yun? Yung CR nun? Bubutasin na lang, ganun. Hindi naman pwedeng walang taihan. Alam naman, papasok pa ako sa bahay ninyo, magkakalat pa ako ng doon. Ng echas doon. Dapat may taihan. Meron tiny. Ako, sapat na sa akin yun eh. Ganyan si Elon Musk. Ako, sapat na ako doon. Hindi ako hindi ako mabusisi pagdating sa mga ganyan. Simpleng kwarto lang, yung isang ganun lang, maliit lang, ayos na ako dyan. Kasi hindi ka naman tatambay ng buong bahay mo, di ba? 45 degrees hanggang 54.8 degrees. Sa Metro Manila halimbawa na may extreme temperature range na 36.5 to 38.3 degrees Celsius, maaring umabot sa 52.3 degrees ang heat index, plus 1 to 14 degrees kasi sa aktwal na temperatura, depende sa relative humidity ng isang lugar. Nagbibigay na ng senyales ang ating mundo na something needs to be done. And very alarming nga ito. Emergency situation na to. Parang pag nasusunog yung bahay mo, hindi na siya umiinit lang yung bahay mo. Nasusunog na yung bahay mo eh. Ibig sabihin, extraordinary measures na dapat ang, kumbaga, pantugon dito. Hindi na uubra yung mga band-aid solutions. Lalo't-lalo na kung business as usual pa rin ang solusyon mo. Kasunod nitong El Nino, kakaharapin naman ng bansa ang La Nina. Sa third quarter ng taon, maaaring makaranas ng... Alam mo, weird talaga ngayon walang biro. Weird talaga ngayon. Isipin mo, may ibang lugar sa Pilipinas, nag-hailstorm. Nakita nyo sa news yun?
Tapos 'di ba yun si Mocha nga nagpunta siya sa ano, saan ba to? Sa ano ba yung pinuntahan niya, yung ni-ride niya? Yung ano, Pagudpod. Pumunta siya doon, umuulan daw ng malakas, parang bagyo. 'Di ba? Isipin niyo, darating talaga yung panahon na ganyan na yung weather natin sobrang init, tapos eto nga after daw ng El Nino si La Niña naman, 'di ba? Naku po, sabi ko nga sa inyo, ako kinakabahan ako, hindi lang dito sa init Kinakabahan ako sa panahon ng bagyo. Baka itong susunod na darating na tong June, July na ito, baka yung bagyo talagang konting ano lang, binabaha na ho tayo. Oh. Eto suggestion ko lamang po sa gobyerno natin, dapat po ano na tayo, matuto na tayo ng ma-practice na ho natin yung work from home. Kasi darating talaga ang panahon na mahihirapan na ang tao lumabas ng bahay nila. Darating talaga yon. Kasi paano? Ito nga lang araw, yung mainit nga lang, hirap na yung mga Pilipino. Paano pa kaya pag bumagyo? Di ba? Kailangan matuto na tayo. Mas maraming tubig na dala ng ulan. Imbes na China inaatupag paghandaan ng La Niña, sabi nga ni Diego. Oo, tama yan. Ang dami-dami nating abalahin sa Pilipinas Ang pinag-uusapan natin yung PDEA. Mas maraming bagyong tatama sa lupa. Nasa 14 na bagyong inaasahan ng Pag-asa simula nitong Hunyo hanggang Oktubre. Mas malaki yung chance na mag-landfall siya during La Niña, pero yung intensity or yung lakas ng mga bagyo during La Niña ay relatively weaker as compared to those that have formed during El Nino. Pinaghahandaan na rin daw ng Task Force El Nino ang paparating na La Niña. Bebenta ko na nga yung motor ko Sa totoo lang Bebenta ko na yung motor ko kasi pagka nagkabagyo-bagyo. Ngayon nga, mahirap nang magmotor dahil sa init Sobrang init ngayon. Alam mo, kanina nagmotor ako papuntang SMNI, nakasando lang ako. Nakasando tsaka naka-boxer shorts ako papuntang SMNI. Sobrang init. Tawa ng tawa yung mga taga-SMNI pagdating ko. Mantakin mo, nakasando lang ako. Tapos naka-boxer shorts. Sino ba to? Pero naka-helmet naman. Oo, naka-helmet naman ako. Matinding init man o ulan, maglalako pa rin si Lolo Carlos sa kalsada dahil wala naman daw siyang aasahang iba para may makain siya. Para yun ang kinabubuhay ko May ano ng bigat. Alam mo, kawawa itong mga nagtatrabaho sa init. Nakakaawa yan. Di ko lubos maisip yan. Buisit na buisit niya ako kasi alam niyo naman, panghapon ako, di ba? Hapon na nga lang ako nagigising. Buisit na buisit pa ako paglabas ko. Sobrang init kahit hapon. Iniisip ko yung mga kababayan natin na tanghali, nagtatrabaho, yung ganyan. Grabe siguro yan, Para sa wala, alam mo, brider ako, grabe init, sobra, awit talaga. Alam mo, Royal hanga ako sa mga rider ngayon. Kaya eto, ako nakikiusap lang ako sa mga driver, okay? Naintindihan ko nung dating hindi ako nagra-ride, hindi ko naintindihan sila. Honestly, pero nung nagra-ride na ako, naintindihan ko na kung bakit nagmamadali sila. Kung bakit ang bilis-bilis nila. Kasi sobrang init. Anyway, kayo namang nakakotse, naka-aircon naman kayo Kaya kahit ma-traffic kayo, medyo konting pag-unawa na lang. Kung bakit pasingit-singit din ng mga motor. Totoo po. Kasi, lalo na pagkatanghalin tapat, kawawa talaga yung mga nagmumotor. Kaya nga minsan naiintindihan ko yung iba, hindi na yung tamang suot, yung naka-jacket, kasi pambihira ho. Kahit po ako talaga, ito honest, kahit po ako, hirap na hirap ako yung nagmumut. Kasi, struggle Sobrang traffic. Tama, mali. Diba? Sobrang traffic. So, gusto mo magmotor ka na lang para mabilis ka. Kaya lang, pag nagmotor ka naman, sobrang init. Tapos yung iba dyan, mainit. Pagdating sa opisina, malamig. Kawawa po Kaya naiintindihan ko po kung bakit ganun si Bato. Kasi nagmumotor siya Pagdating niya doon, sinabihan siyang bayaran siya. Uminit tuloy ulo niya. Utangin lang yan sa... Nagmumotor ako, init-init
Tapos biglang pagdating dito, bayaran na ako. Ang bira.